Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Pagkatapos ng higit sa kalahating oras, naipakita na ng lahat ang kanilang mga regalo sa matanda. Kahit na hindi mamahalin ang ilan sa mga ito, hindi pa rin naman ito maituturing na mumurahin dahil hindi bababa sa $200,000 ang halaga ng karamihan sa mga ito. Maaari rin nating sabihin na pansin-pansin ang regalong ibinigay ni Elsa sa matanda. Isa itong pairs ng jade bracelets na mayroong flawless na kalidad. Hindi maipapaliwanag ng kahit na sino kung gaano ito kaganda sa kanilang paningin. Agad itong nagustuhan ni Grandma Lindon habang paulit-ulit na binabati matapos makita ang regalo nito sa kanya. Matapos tanggapin ang jade bracelets, sinabi ni Grandma Lindon sa lahat na siya ng apala. Si Elsa ang pinakamatanda sa mga batang membro ng Lindon family. Pero wala pa siyang boyfriend, kaya kung sino man sa inyo ang may gustong magpakasal sa kanya, magsabi lang kayo sa akin. Hindi pa rin siyempre pwede ang matigas ang ulo at suwail sa akin. Sa bagay, kung gusto nyo nga naman na maging asawa niya, patunayan nyo na isa kayong husband material para sa kanya. Agad na namula ang itsura ni Elsa matapos marinig ang mga sinabi ng matanda. Marami na rin sa mga bisita ang nakakaisip na mag-propose sa kanya. Maganda si Elsa at mayroon ding mataas na estado sa pamilya Lindon. Siguradong nasa level na ng pagkadyosa ang kanyang ganda kung ilalarawan ito ng kahit na sino. Sa mga sandaling ito, nakaupo si Elsa sa tabi ni Daryl dahil nakaayos ang mga upuan para sa birthday party nang naaayon sa katayuang mayroon ang mga Lindon sa kanilang pamilya. Siguradong itinuturing ng swerte ng sinumang makakakita sa kanya si Daryl matapos mapagitnaan ng dalawang mga nagagandahang binibini, nakaupo ang asawa niyang si Lily sa kanan habang si Elsa naman ang katabi niya sa kaliwa. Napatango na lang si Daryl sa kanyang sarili nang ilabas at ibigay ni Elsa ang bracelet sa matanda kanina. Nakuha ng bracelet na ito ang interes ko. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili, ito ay ang ice green lauhang Imperial Jade. Maganda na ito para sa marunong tumingin. Ice green lauhang Imperial Jade ang pangalan ng isang pambihira at mamahaling jadete. Natural na pampihikan ang kalidad ng pagkakagawa nito, translucent at napakadulas na texture na napakasarap sa pakiramdam sa sandaling hawakan ito ng ating mga balat, at makukuha rin nito ang atensyon ng sinumang makakakita rito. Ang mga bracelet na ito ay mayroong halaga na hindi bababa sa $400,000 sa merkado. Nakaupo na si Elsa nang marinig niya ang bulong ni Daryl. Agad na kumunot ang kanyang noo habang napapatingin dito. Maituturing na nakatayo sa magkabilang dulo ng mundo sina Daryl at Elsa. Si Elsa bilang isang natural na diyosa habang si Daryl na isang manugang na nakikitira lamang sa pamilya ng kanyang napangasawa. Naisip ni Elsa na hindi niya pa ito nakakausap mula noong magpakasal ito kay Lily at maging parte ng pamilya Lindon. Pero hindi na nakapagpigil sa puntong ito si Elsa at napatanong sa sobrang curiosity na bumabalot sa kanyang isipan, alam mo na isa itong ice green lauhang Imperial Jade. Nasurpresa rito si Elsa ng husto. Walang sinuman sa kanilang pamilya maliban kay Daryl ang nakakilala sa pinagmulan ng jade bracelet na kanyang binigay. Tumango naman si Daryl at nagtanong ng, magkano mo nabili ang mga bracelet na yan? $600,000, sagot ni Elsa. Iniling naman ni Daryl ang kanyang ulo at sinabing, masyado na itong mahal. Nasa higit $400,000 lang dapat ang presyo niyan sa merkado. Bakit? Dito na mas tumindi ang curiosity na bumabalot kay Elsa. Ibinenta ng isa sa mga close friend niya ang bracelet na ito sa kanya at sinabing hindi na nito tutubuan ang presyong i-offer nito sa kanya. Mahina namang nagpaliwanag si Daryl, may ilang mga bagay na dapat tayong malaman sa sandaling tumingin tayo sa isang Imperial Jade. Ito ay ang purity, kulay, texture, at uniformity. Naging mataas ang score ng bracelet na ibinigay mo sa unang 3 kriteria, pero nagkaroon ito ng problema sa naging uniformity nito. Hindi naging pantay ang pagkakadistribute ng kulay nito, kaya maaaring magkaroon lang ito ng market price na nasa $450,000. Makakakuha ka rin nito sa halagang $400,000 kung kakilala mo ang nag-aalok nito. At kung lumampas na ito sa mga sinabi kong presyo, siguradong kumita ng malaki ang nagbenta nito sayo. Napatitig ng husto si Elsa kay Daryl. Maging ang isang eksperto ay hindi magsasabi ng ganito kasiguradong mga pahayag.
Isa lang talunan si Daryl sa mata ng lahat, pero alam niya pa rin ang tungkol sa mga ganitong klase ng bagay. Ito na po ang aking regalo, Grandma Lindon. Isang binatang nasa early 20s ang pumunta sa gitna. Ang binatang ito ay ang pinakamatanda sa mga apo ng pamilya White na si Zachary White. Nagulat ang karamihan sa mga bisita nang buksan nito ang dala niyang box ng regalo. Isa itong chick. 1,314,520. Kahit na makikita ang numerong ito sa Chinese homonym na, I'll love you for the rest of my life, hindi inaasahan ng lahat ang naisip niyang iregalo sa matanda, lalo na't lumalampas na sa 1,000,000 ang halaga nito. Grandma, gusto ko po sanang mag-propose kay Elsa ngayong araw. Matagal ko na po siyang gusto. Malinaw na sinabi ni Zachary. Gasp! Agad na napatingin ang lahat sa nakaupong si Elsa. Sa mga sandaling ito, kasalukuyan siyang nasa gitna ng usapan nila ni Daryl tungkol sa date na kanyang niregalo, habang magkatabiring nakaupo sa isang table. Hindi na napigilan pa ni Zachary ang kanyang sarili. Nagpropose na siya ng kasal kay Elsa sa harap ng lahat pero hindi pa rin ito tumigil sa pakikipag-usap kay Daryl. Okay lang sa kanya kung sa ibang tao ito nakikipag-usap, pero nagawang makipag-usap ni Elsa kay Daryl na nakilala sa pagiging talunan. Lumayo ka kay Elsa. Tinuro ng galit na si Zachary si Daryl at sumigaw ng malakas. Bahagyang napangiti naman dito si Daryl. Pero bago pa man siya makapagsalita, tumayo na si Elsa at sinabing, pag-iisipan ko pa po ang proposal na ito, Grandma. Masyadong marami ang mga bisitang dumalo sa party ni Grandma Lindon, at hindi rin maaari na tanggihan ni Elsa ng direkta ang proposal ni Zachary. Maaaring madiskarte nga ito lalo na sa pagninegosyo, pero masyado pa ring makitid ang isip nito bukod sa hindi pagiging type ni Elsa. Agad na naintindihan ng matanda si Elsa, at nakangiting sinabi na, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa iyong proposal pagkatapos ng party na ito. Tumitig ng husto ang mga namumulang mata ni Zachary kay Daryl. Maituturing ni Zachary na love at first sight ang kanyang naramdaman noong una niyang makita si Elsa. Isa siyang tahimik na uri ng babaeng hindi halos makikitang nakikipag-usap sa mga lalaki. Kaya agad ang nakaramdam ng galit si Zachary nang makita itong masaya habang kinakausap si Daryl. Narito na po si Ashton, Grandma. Sabi ng isa sa mga bisita. Agad na napatingin ang lahat sa pintuan ng hall. Suot ng isang suit at may buhok na nakasuklay patalikod, makikita ang punong-puno ng enerhiyang si Ashton na pumapasok sa hall. Mayroon itong dala na isang mahabang box sa kanyang kamay habang mabilis na lumalapit sa matanda. Ashton, nakangiting bati ng matanda. Mabilis na kumalat ang mga usap-usapan na naghanda si Ashton ng isang kamanghamanghang regalo dahil gusto na nitong mag-propose kay Lily. Kaya napatitig ang lahat sa box na kanyang dala. Kanina pa sila nakukuryos sa kung ano ba ang ibibigay nito. Sinasabi rin na magugustuhan ng husto ni Grandma Lindon ang dadalhing regalo ni Ashton, kaya nang tanong ng lahat ay kung ano ba ang regalo niyang ito na nagbigay sa kanya ng matinding confidence na sabihin ito. Bahagyang yumuko si Ashton. Nagmukha itong glamoroso at suave pero sa totoo lang, nasa dulo na talaga siya ng kanyang karir matapos alisin ng pamilya Derby ang lahat ng kanyang negosyo at patalsikin sa hinahawakan niyang kumpanya. Ginamit niya ang mga natitira niyang pera para bumili ng isang napakagandang suit at umattend sa birthday party ni Grandma Lindon. Wala na siyang inaasahan, kundi magtagumpay sa pagkakataong ito. Grandma, may gusto po akong sabihin at gusto ko na po sana kayong direktahin tungkol dito. Dahan-dahang sabi ni Ashton. Noong una pa lang ay na-inlove na po ako kay Lily, pero nagpakasal ito sa isang talunan. Kahit 3 taon na silang kasal, itinuturing pa ring biro ng buong Donghai City ang pagsasama nilang dalawa. Sapat na siguro ang lahat ng tiniis ni Lily sa loob ng 3 taon na ito, hindi ko na rin siya kayang makita na nahihirapan. Kaya kahit ano pa man ang mangyari ngayong araw, gusto ko sanang malaman niyo ang aking nararamdaman. Huminga ng malalim si Ashton at sinabing, gusto kong pakasalan si Lily? Agad na uminit ang usapan ng lahat matapos nilang marinig ang sinabi ni Ashton. Hindi naman siya ganoon kadirekta, hindi ba? Hindi man lang siya nagpakita ng kahit kaunting respeto kay Daryl. Pero bakit nga ba kailangan pang irespeto ang isang basura na kagaya ni Daryl? Hindi naman natatakot dito ang lahat na bastusin siya. Nitong mga nakaraang taon, tanging si Lilibud lang ang naging laman ng isipan ko.
Nagpatuloy sa pagsasalita si Ashton. Nakahanda akong ibigay ang lahat para sa kanya. Kahit ang mga $30 million assets na pinaghirapan ko ng maraming taon, ay nagawa kong isakripisyo, dahil sa walang hanggang pagmamahal ko kay Lilibod, ibinenta ko ang aking kumpanya para mabilhan siya ng orihinal na Worship of Crystal. Ano? Agad na napatingin ang lahat sa mga paa ni Lily sa sobrang gulat. Isang pares ng napakarangya at napakagandang heels ang naging sentro ng atensyon ng lahat sa mga sandaling ito. Nahilo ang lahat sa sobrang ganda at pino ng pagkakagawa rito. Hinding-hindi mapapantayan ang ganda ng mga heels na ito na talagang bumabagay sa isang napakagandang babae. Ito pala ang Worship of Crystal na nagkakahalaga ng 30 milyon. Grabe. Oo, at 79 pares lang nito ang ginawa sa buong mundo. Kaya hindi pa rin sapat ang pera para mabili ang mga ito. Kailangan mo rin ng mga koneksyon. Nakakainggit naman. Siguradong susuotin ko hanggang pagtulog ang ganyan kagandang Worship of Crystal kung mayroon lang ako niyan. Hindi na natigil ang kwentuhan ng mga babae tungkol sa Worship of Crystal. Ang sinumang babae na nagsasabing hindi sila naiingit ay isang malaking sinungaling. Sa loob ng isang sandali, kuminang ang mata ng mga kababaihan sa paligid ni Ashton habang nakatitig sa kanya. Walang tigil namang tumango sina Samantha at Wentworth. Masaya kong titingnan ang itsura ng mga ito habang nakatingin kay Ashton. Agad namang napasimangot ni Daryl. Mayroon bang mali sa Ashton na yan? Masyado nang makapal ang kanyang mukha para sabihin na siya ang bumili ng mga heels na yan. Nahihibang na ba siya? Sa puntong ito, muling nagbow si Ashton at sinabing, "Dahil birthday niyo po ngayon, Grandma, dapat lang na magbigay ako ng magandang regalo sa inyo matapos kong mag-propose ng kasal kay Lily. Tanggapin niyo po ito." Binuksan ni Ashton ang dala niyang box habang nagsasalita sa harap ni Grandma. Wow! Sa loob ng isang iglap, agad na natigilan ang lahat ng bisita. Ito ay ang... Natulala ang lahat. Maging ang matanda ay biglang napatayo at napalapit kay Ashton. Makikita ang isang scroll sa loob ng box. Binuksan ito ni Ashton at nagmamalaking sinabi na ang scroll na ito ay mula sa Ping An Thai ni Wang Sisi. Nabili ko ito sa napakamahal na halaga matapos magmakaawa sa isa sa aking mga kaibigan. Alam kong gusto niyo ng mga antikes, Grandma, kaya ang scroll na ito ay ang magiging simbolo ng napakataas kong pagrespeto sa inyo. Ano? Agad na napatayo maging si Daryl sa kanyang kinaupuan. Ang Ping An Thai ni Wang Sisi. Ito rin ang Ping An Thai na niregalo sa kanya ni na Samson noong muli silang magkita-kita, hindi ba? Agad na maiisip ng kahit na sinong makaalam sa totoong background ni Daryl na hindi siya magagawang bigyan ng peke ni na Samson, Wayne, at iba pang mga taong natulungan niya noon. Kaya kung nasa pag-aari ni Daryl ang orihinal na scroll, ang isang ito ay... Ito ay hindi naman ako namamalikmata, hindi ba? Nakangangang lumapit ang kinikilalang ama ng pamilya White na si Cloud White. Bilang kinikilalang ama ng pamilya White, maituturing ng maalam si Cloud pagdating sa mga ganitong bagay, kaya natural din na mapakabog ang kanyang dibdib matapos makita ang scroll na hawak ni Ashton. Isa ito sa mga kaligrapiyang ginawa ni Wang Sisi na itinuring na sage ng kaligrapiya. Kaya ang ganitong klase ng kanyang gawa ay siguradong magkakaroon ng halaga na hindi bababa sa $20 million. Isang note mula sa translator. Isa ay ang isang Chinese romantic glitch na 1,314 na 510 ay katunog ng na ang ibig sabihin ay I'll love you for the rest of my life.